So, MRT3, mag-uumpisa tayo doon. Pero nagpapilot na rin tayo sa kasalukuyan sa LRT1. Nagpapilot tayo sa Taft Avenue Station ng LRT1. Tinitingnan natin yung resulta noon over the next few weeks. And nagpapilot din tayo sa Recto Station sa LRT2. Bukod sa MRT3 stations, plano ng Department of Transportation na tanggalan na rin ng X-ray machines ang mga istasyon ng Light Rail Transit o LRT 1 at 2. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, inuna lang nilang ipilot ito sa ilang istasyon ng MRT sa layuning mapabilis ang usad ng pila ng mga sasakay ng tren. Bukod pa ito sa ginawang pagdaragdag ng mga bibiyahe na tren. Sa kabila nito, tiniyak ni Secretary Dizon na seguridad ng mga pasahero kahit tinanggal ang X-ray machines sa ilang MRT stations. Paliwanag ng kalihim, nakaplano itong mabuti bago isagawa. Pero matagal na coordination yon with the Office of Transport Security, with the Coast Guard, with the MRT3, with the PNP. Marami po tayong ginawang preparasyon dyan. Hindi naman basta-basta natin ginawa ito ng mabilisan. Yung K9 sniffing dogs, very important intervention yon. Dahil sa ilang hakbang na ito, ayon sa kalihim, napabilis na ang biyahe ng mga sumasakay ng tren, partikular na sa North Avenue Station. Makikita po natin napakalaking diferensya. No? Dati po, maabot ng halos 1 oras ang pila dyan, minsan lampas pa ng 1 oras. Pero dahil po sa mga ginawa natin, base sa direktiba ng ating Pangulo, ngayon po, minuto na lang po ang binibigang ng mga kababayan natin sa mga stasyon sa MRT na ginawa na natin yung ating mga pagbabago. Asahan na rin na sa mga susunod na buwan, maaari nang gumamit ang mga pasahero ng LRT at MRT ng credit o debit cards o iba pang mobile wallet platform sa pagbabayad ng kanilang pasahe sa tren. Yung turnstile na pwedeng tumanggap ng iba't ibang klaseng payments, I think mga bandang July ito, no? If I'm not mistaken, i-implement na natin sa MRT at sa ibang mga tren natin. Yung, alam ko, pati credit card pwede na, itatap mo na lang. O yung phone mo, itatap mo na lang. Hindi ka na kailangan bumili ng bill. Samantala, kaugnay naman sa EDSA Rebuild, suportado ng kalihim ang suwestyon ni Architect June Palafox na buksan ang kalsada ng mga gated community at maging military camps para magsilbing alternatibong ruta sa oras na magsimula ang EDSA Rebuild. Ayon sa kalihim, maganda ang panukalang ito at sa kasalukuyan ay pinag-aaralan na rin anya ito ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. I think that's very valid from Architect June, no? That the government should push for that. Kasi ano na yan, no? Kumbaga, para sa public good na yan eh. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.